Hello mga bata! Eto na naman ang inyong si Teacher Lynn. Dadako naman tayo ngayon sa ating science. Ika-4 na markahan, Module 4. Ating pag-aaralan ngayong araw na to, ang mga likas na bagay sa kalangitan. Bago ko ipapaliwanag ang ating aralin ngayong araw na to, inyo munang sagutin ang mga sumusunod na tanong para masubok natin ang inyong kaalaman sa ating magiging aralin ngayong araw na ito. Okay, so mga bata, handa na ba kayo? Basahin at unawain ang mga sumusunod na katanungan. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Ayan, bibilugan lang ninyo ang mga titik o ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Handa na ba kayo? Okay, go! Laging tatandaan mga bata, bawal ang mangopya. Kaya ayan, ipagpatuloy ninyo ang pagsagot sa mga katanungan. Alam niyo ba mga bata, na maraming bagay ang nakikita sa kalangitan? Ang mga bagay na ito ay tinatawag nating natural na bagay. Ang mga likas na bagay sa kalangitan ay may koneksyon sa ating pang-araw-araw na gawain. Nagsasabi ito ng tungkol sa uri ng panahon at kung ano ang oras. Habang pinagmamasdan natin ang kalangitan, nakikita natin ang iba't ibang mga bagay tulad ng araw, buwan, mga bituin, bahaghari, at mga ulap. Parang isang kisame na maliwanag sa pamamagitan ng ilaw ng mga bituin sa gabi. Ang araw. Ang araw ang pinakamaliwanag at pinakamalaking bagay na nakikita natin sa kalangitan. Nagniningning ito ng maliwanag dahil sa maiinit na mga gas na kumikinang. Ang araw ay nagbibigay sa atin ng init at ilaw na enerhiya na pinakamahalagang bagay sa mga may buhay sa lupa. Ang buwan. Sa oras ng gabi, ang buwan ang pinakamaliwanag na bagay na nakikita sa kalangitan. Ito ang pinakamalapit sa Earth o sa ating mundo. Ang buwan ay walang sariling ilaw. Ito ay nagniningning dahil sa pagsasalamin ng liwanag nito mula sa araw. Kaya yan, mga bata, laging tatandaan na ang buwan ay walang sariling ilaw. Ang liwanag nito ay nanggagaling sa araw o mula sa araw. Iba-iba rin ang hugis nito kapag gumalaw ito sa paligid ng mundo. Mga bituin. Ayan, mga bata. Mga bituin o ito yung mga kilala nating tinatawag nating mga stars. Okay. Ang mga bituin ay nagniningning ng kanilang sariling ilaw. Hindi kagaya ng buwan na wala itong sariling ilaw. Ang mga bituin ay may sariling ilaw dahil binubuo ito ng mga gas. Ang distansya ng mga bituin ay napakalayo mula sa mundo na ang dahilan kung bakit ang mga bituin ay tila maliliit na tuldok ng ilaw. Okay. Sa mga bituin mga bata ay malalaki sila. Kaya lang sila parang mga tuldok dahil sa distansya nito na napakalayo mula sa mundo. Maliwanag ba? Ang mga likas na bagay sa kalangitan ay maaaring makaapekto sa ating pang-araw-araw na gawain. Ang mga tao ay gumagawa ng maraming bagay tuwing araw dahil sa liwanag mula sa araw. Sa gabi, mas madilim at mas malamig.
Ito ang dahilan kung bakit magandang panahon na magpahinga at matulog. Sa gabi, maaari nating gawin ang pagtulog, pagsusuot ng pajama, pag-camping at pag-bonfire. Tuwing araw naman, ang mga tao ay maaring gumawa ng maraming bagay katulad ng paglalaro sa labas, pagbibisikleta, pag-aaral, pagtatrabaho, pag-hiking, at pagdalo ng misa. O ayan mga bata, mag-isip naman kayo ng mga aktibidades o mga gawain na pwedeng gawin sa gabi at pwedeng gawin sa araw. Hayan mga bata, ngayon at naipaliwanag ko na sa inyong ating aralin, magsisimula na tayo gumawa ng gawain. Okay, so ito ang una nating gagawin o una ninyong gagawin. Magsisimula tayong mag-word hunt. Word hunt. Hanapin at bilugan ang mga pangalan ng mga bagay na nakikita sa kalangitan. Hayan mga bata. So, dito natin hahanapin ang mga salita o mga bagay na nakikita sa kalangitan. Ready na ba kayo? Okay, saan ang inyong nakikita? Ayan ang salitang buwan. Very good. Ano pa? Bituin. Yan, tama kayo. May nakikita pa ba kayo? Tama, ang salitang o ang bahag-hari. At araw. O meron pang isa, hanapin natin mga bata. Ayan, very good mga bata. Ito, ulap. Ngayon, sabay-sabay nating basahin ang mga bagay na nakikita sa kalangitan. Buwan, ulap, bituin, araw, bahaghari. Magaling mga bata. Ayan mga bata, meron pa tayong isang pagsasanay para sa gawain 2. Panuto. Iguhit ang araw sa patlang kung ang pahayag ay nagsasabi tungkol sa araw at buwan kung ang pahayag ay nagsasabi tungkol sa buwan at bituin naman kung ang pahayag ay nagsasabi tungkol sa bituin. Okay, number 1. Mukhang isang maliit na tuldok. Ano kaya ito? Number 2. Ito ang pinakamalapit sa mundo. Ano kaya yung pinakamalapit sa mundo? Number 3. Nagbibigay ito ng init at liwanag sa panahon ng araw. Ano kaya yun? Alright, so number 4. Nagniningning ito sa sinasalamin na liwanag mula sa araw. At ang panghuli mga bata, iba't iba ang hugis nito kapag gumalaw ito sa paligid ng mundo. Ayan, natatandaan nyo pa ba yung mga pinaliwanag ko sa inyo? Kung natatandaan ninyo at nakinig kayo ng mabuti, sigurado ako, perfect ninyo ang gawaing ito. Para sa isa-isip, punan ng mga patlang ng tamang salita mula sa kahon
na kukumpleto sa mga pahayag. Isulat mo ang iyong sagot sa patlang. Okay, mga bata, bago kayo sasagot, atin munang basahin ang mga salita kung saan pipili o pagpipilian ng inyong mga sagot. Pagbibisikleta, pagcamping, buwan, bituin, araw. Ayan. So, number 1. Patlang ay ang pinakamalaking bagay na nakikita natin sa kalangitan sa oras ng araw. Number 2. Parang maliit na tuldok ng ilaw. Number 3. Patlang ay isang aktibidad na maaari nating gawin sa panahon ng araw. Number 4. Ang pinakamaliwanag na bagay na nakikita natin sa kalangitan sa gabi, ngunit ang ningning na sumasalamin ay nagmumula sa liwanag ng araw. At ang panghuli o ang number 5, patlang ay isang gawain sa paaralan na isinasagawa magdamag at ang mga nag-aaral ay malayo sa kanilang tahanan. So yan mga bata, ating sasagutin at tignan ng mabuti ang inyong sagot o ang inyong mga sagot kung tama. Number 1, pinakamalaking bagay na nakikita natin sa kalangitan sa oras ng araw? Tama, ang sagot ay araw. Number 2, ito ay parang maliliit na tuldok ng ilaw. Very good. Ang sagot ay bituin. Number 3, ito ay isang aktibidad na maaring nating gawin sa panahon ng araw. Anong inyong sagot? Tama, pagbibisikleta. At ang pang-apat, pinakamaliwanag na bagay na nakikita natin sa kalangitan sa gabi. Ngunit ang ningning na sumasalamin ay nagmumula sa liwanag ng araw. Anong inyong sagot? Magaling, ang sagot ay buwan. At ang panghuli, ito ay isang gawain sa paaralan na isinasagawa magdamag at ang mga nag-aaral ay malayo sa kanilang tahanan. Pag-camping. Kung yan ang inyong sagot, kayo ay tama. Ayan. Kung nakuha nyo lahat ang sagot sa number 1 hanggang number 5, kayo ay napakagaling. Nakinig kayo ng mabuti sa inyong guro. Ayan mga bata, meron pa tayong sasagutin para sa gawain 2. Okay? Kailangan ninyong magsanay ng mabuti para hindi ninyo makalimutan ang ating aralin. Okay, para sa panuto, kilalanin ang mga sumusunod na bagay. Iguhit ang araw o larawan ng araw kung nakikita ito sa oras ng araw. At buwan naman kung nakikita ito sa oras ng gabi. Ayan, ngayon at nasagot na ninyong lahat ang mga gawain, magkakaroon na kayo o magbibigay na ako sa inyo ng pagsusulit. Basahin ng mabuti ang mga katanungan, pagkatapos piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot.
Bilugan lamang ang titik ng tamang sagot. Okay, handa na ba kayong mga bata? O gaya ng sabi ko, bawal ang mangopya. Para sa ating number 4 at number 5, magkakaiba ang mga bagay na nakikita sa kalangitan. Basahin ang mga sumusunod na salita sa loob ng kahon. Number 1, ulap. Number 2, buwan. Number 3, bituin. At ang number 4 ay araw. Alin sa mga sumusunod na bagay ang nakikita sa oras ng araw? Kaya ang gagawin, pipili lang ng inyong mga sagot dito sa mga bagay sa loob ng kahon. Oh, hayan mga bata! Tapos na ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana marami kayong natutunan at maiuwi uling kaalaman. Itong muli ang inyong si Teacher Lynn ang nagsasabing daig ng nakikinig ang madaldal. Salamat!